Pumalyang ilang vote counting machine sa unang subok sa automated na botohan para sa barangay at SK elections. At nariyan din ang dati ng mga problema gaya ng siksikan at mga botanteng hindi mahanap ang pangalan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Matyagang pumila ang maraming botante ngayong araw para sa barangay at SK elections. Maagang nagtungo sa polling precinct ang marami, gaya ni na Pangulong Bongbong Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga kinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno. At Vice President Sara Duterte sa Davao City. Gaya ng mga nagdaang eleksyon, hindi naiwasan ang mga aberya. May mga nahirapan sa paghahanap ng pangalan. Sa mga Embo barangay o yung mga barangay na dating nasa Makati na inilipat sa Taguig, nagkalituhan at may mga nawala umano sa listahan. Medyo magulo ngayon. Dati-dati hindi naman po ganito. Every po botohan, magkakasama kami lagi. Sinearch namin sa present finder ng Taguig. No record found po yung nakalagay. Pero sabi ng COMELEC, wala namang kinalaman ng paglipat ng ilang barangay ng Makati sa pagbabago ng mga presinto. Naging problema rin ang brownout sa ilang lugar sa Lawag City at Aklan. Nagresulta naman sa mahabang pila ang kakulangan ng balota sa ilang presinto sa Sorsogon. Sa kabila ng ilang hamon, pursigido pa rin ang maraming makaboto gaya ng 102 years old na si Onofre Bugay, isang World War II veteran. Para hindi mahirapan sa pagboto, sinubukan din ngayon ang automated election sa 3 barangay sa Pilipinas. Kabilang na ang Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. Pero ilang vote counting machine doon ang nag-jam. May napilas ding shaded na balota sa isang clustered precinct habang sinusubo sa makina. 3 beses na po natin ginagamit yung mga makinang yan. Hindi nyo na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makinang yan. May mga nag-jam ding balota sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. May mga vote counting machine ding ilang beses namatay dahil sa power interruption. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang mall voting. Maluwag ang malls eh. Samantalang sa isang eskwelahan na pinuntahan po natin, sa isang kwarto napakaliit. Yung upuan, aliliit pa ng mga upuan ng bata. Kaya pinag-iisipan ni Garcia na gawin na ang mall voting sa buong bansa. Let's abandon the schools as polling places. It's high time that we find other places basta libre. Ang DepEd, may mga natanggap namang ulat na mahigit 2,500 na mga guro sa BARM ang umatras sa election duty, habang 29 naman sa ABRA. Halo-halo kasi yung reasons ng withdrawal. Kasama na dyan, siyempre, yung mga fears nila dun sa mga election-related incidents. Inaasahan ng COMELEC na may mga mapoproklama na ngayong gabi. Pwera na lang kung kasama sila sa mahigit 200 may pending na kaso sa COMELEC dahil sa premature campaigning, illegal campaigning at vote buying na binigyan ng COMELEC Unbanked ng suspension of proclamation. May mga dagdag pang kasong inihain ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.